Hindi mo na kailangang gumamit ng drugs kahit na nahihirapan ka na o napupuyat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang pag-uwi. Ibig sabihin, magpahinga ka lang, pwede naman. Pahinga ka na lang, pahinga. One Voice Channel. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, ipinagtanggol ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa viral na pahayag nito na tila pumapanig ang general sa paggamit ng iligal na droga bilang pampagising lamang sa trabaho, partikular na sa mga night shift workers o natoka sa pangmatagalang duty. Sa isang interview kasi, sinabi ni Marbil na karamihan sa mga nahuhuli nilang sangkot sa paggamit ng iligal na droga ay hindi naman talaga addict, kundi napipilitan lamang na gumamit ng ipinagbabawal na gamot para magising sa mahabang oras sa trabaho o sa pangmatagalang duty nito. Bagay na umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko na tila pinapanigan pa raw ng general ang paggamit ng iligal na droga gaya ng shabu para lang magampanan ng maayos ang trabaho ng isang empleyado, lalo na panlaban sa antok. Dahil dito, nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marbil ang mga gumagamit ng iligal na droga na may kaugnayan sa trabaho, kundi ipinapakita lamang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao. Sa mga ganitong sitwasyon, naniniwala ang PNP na kailangang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga sangkot sa iligal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Pero para sa ilang mga trabahante, madali lang naman nila na gawa ng paraan ang antok o pagod sa trabaho. Hindi mo na kailangang gumamit ng drugs kahit na nahihirapan ka na o napupuyat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang pag-uwi. Ibig sabihin, magpahinga ka lang, pwede naman. Pahinga ka na lang, pahinga ka na lang. Saka may mga day off naman. Siyempre, pag night shift ka naman, 6 p.m. to morning, di ba? O yun, itulog mo na lang yung tanghali. Magugunitang sa ilalim ng drug war campaign ng Duterte administration, umabot sa 3 milyon ang naitalang sangkot sa paggamit, pagbibenta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot, habang 1 milyon naman ang sumuko sa gobyerno. Nauna nang ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra iligal na droga dahil sa malasakit nito sa mga inosenteng mamamayan, mga kabataan at maraming komunidad na biktima ng epekto ng iligal na droga. Sa katunayan, sa kanyang pagharap sa Senado, muling iginiit ni President Duterte na kalaban niya ang mga kriminal at sino mang sangkot sa iligal na droga. Handa rin anyang akuin ang anumang kaso na isasampalaban sa kanya dahil sa war on drugs sa kanyang administrasyon. Sa huli, naniniwala ang PNP na kailangan dagdagan pa ang pasilidad ng bansa gaya ng rehabilitation centers para sa pagbabagong buhay ng mga individual na minsay nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayong Disyembre, tatapusin ng PNP ang operasyon ng lahat ng iligal na pogo sa bansa. Ito ang tinuran ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kasunod ng pinakahuling raid na ginawa ng kanyang mga tauhan sa panguna ng PNP Anti-Cybercrime Group at National Capital Region Police Office o NCRPO nitong nakaraang linggo sa Century Peak Tower sa Maynila. Anya, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga illegal na online gambling at iba pang uri ng sugal kasama na ang usapin ng human trafficking. Mula rito, nangako ang general na may 2 buwan na lang silang natitira para pulbusin ang problema ng illegal pogo sa bansa. Magugunitang isa ring pinaghihinalaang pogo hub ang sinanakay ng mga otoridad sa Central Park, Bagac, Bataan, kung saan ginawang front lamang umano ng Centro 1 ang BPO services. Ngunit taliwas ito sa mga ginagawa ng mga empleyado gaya ng sports betting, love at cryptocurrency scams kasama na ang kaso ng labor trafficking. Ayon sa PNP, ang operasyon sa Century Peak Tower ay natuklasan bilang mother of all scam hubs sa bansa o central hub na isinasangkot sa iba't ibang illegal pogo operations. Sa kabilang banda, umapila ang pamunuan ng Century Peak Holdings sa Department of Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang anilang illegal na operasyon ng kapulisan sa 40 palapag na gusali, gayon matagal na anilang hindi umuukupa ang Vertex Technology na target ng search warrant ng PNP.
Pinakakasuhan rin ng kumpanya ang mga tauhan ng PNP-ACG at NCRPO na kasali sa operasyon. Sa panig ng Philippine National Police, legal ang operasyon katuwang ang pangunahing ahensya gaya ng NBI para wakasan ang mga ganitong uri ng iligal na gawain sa bansa. Plano na magsampa ng Century Peak Holdings Incorporated ang formal na reklamo laban sa mga pulis na sangkot sa paglusob sa kanilang gusali noong October 29. Napag-alaman na sinalakay ng kapulisan ang Century Peak Tower sa Ermita, Manila dahil sa aligasyon na may nag-o-operate doong Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Sa letter complaint na ipinadala ng may-ari ng gusali sa DILG, inilahad nito ang mga irregular na nangyari sa operasyon, gaya na lamang ng paggalaw o pag-disable sa mga CCTV at ang ginawang pagbarikada ng kapulisan na nagbigay daan sa kanila na gumawa ng mga aksyon na walang presensya ng mga witness. Hinarangan din ng mga pulis ang entry at exit point ng gusali. Sinalakay din ang isang unit sa 32nd floor, gayong sa 23rd floor lamang ang nagkasulat sa search warrant. Ang Vertex Technological Corporation na subject ng pagsalakay ay noon pang taong 2023 umalis sa gusali at ibang kumpanya na ng BPO ang umuukupa sa lugar. Reklamo din ng may-ari ng building ay ang ginawang pag-aresto ng NCRPO sa 75 katao at pagdidetine sa kanila sa loob ng 48 oras na walang legal na basihan. Of course, we are concerned about these people, but the fear is not these people. The fear is what if they can do this, arrest people and in this building and detain them for over 48 hours only to release them, then parang medyo shaky kung ano yung magiging ground nila for arresting other people. So that's the fear of the possibility of other arrests that's not based on valid grounds. Ang sobrang presensya ng kapulisan hindi lamang daw naging sagabal sa galaw ng mga tenant at ng mga staff. Naging daan din daw ito para presahang bakantihin nila ang gusali ayon sa sulat. Ang ginawa ng mga pulis ay nagdulot daw ng pangamba sa lahat ng mga occupant na hindi lamang nakakaapekto sa normal na operasyon ng mga ito, kundi pati na rin sa kanilang financial stability at ang kanilang reputasyon. Dahil na rin sa insidente, mahalaga daw ang accuracy at accountability sa pagpapalabas ng search warrant para mapigilan ang mga pag-abuso. Bukod sa liham sa DILG, magpapadala rin ang may-ari ng gusali ng liham sa NAPOLCOM para humiling ng investigasyon maliban pa sa paghain ng reklamo sa korte na nag-issue ng search warrant sa mga pulis. One Voice Channel.